back mga kadivers. Huli na naman tayong malaot. Oras po natin ngayon ay alas 4. Medyo hinapon na tayo. Malayo pa naman yung pupunta natin. Pupunta po tayo sa Taraw-Taraw at doon tayo mamamana. 2 oras pong biyahe. Alas 4, alas 5, alas 7. Bali 3 oras po ang biyahe natin. Ano po yun? Pulo po yung Taraw-Taraw na tinatawag. Ayan mga kadivers, kompleto na tayo. Bali 4. Medyo mahangin-hangin. Yung mga kadivers, abang-abang na lang po. At pagdating ulit doon, dive agad tayo. Pagkakain lang, diretsin tayo mag-dive. Eto na, gayak na naman tayo. Halos kararating lang po. At nakapagkain na din tayo. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa paghanap buhay para sa pamilya mga kadivers. Ayan. Sa unang pagkakataon po at nakakita tayo ng isang unicorn na nasa butas. Palalabasan natin na may tama. Ayan. Unang pagpana mga kadivers. Labas ka na dyan. Yan, isang unicorn na may sungay. Nakaisa agad tayo mga kadivers. So unang pag-dive pa lang. At ito naman mga kadivers, isang dalagang dagat nasa may gilid ng bato at walang kaalam-alam. Sa pulka. Ayan. Mayroon na tayong isang bato na dalagang bukid. 150 po ang kilo ng dalagang bukid dito sa amin sa palengke po. Ayun, mayroon pa isang dalagang dagat na naman at layas. Kahit nakatalikod, panay na yan. Tinamaan baga mga kadivers. Ayan, nakadalawa na tayong dalagang dagat o dalagang bukid. Malalapat po ang mga dalagang bukid sa bahurang ito, mga kadivers. At ito pa, pag sinuswerte ka naman, isang lobster o balaga na bulik. Ayan mga kadivers, tinawag ko yung kasama ko at ipadadakot natin sa kanya. Ganito po ang tamang pagdakot ng lobster. Ayan, matagal dumating yung kasama ko. Ayan, dadakmay lang bigla yan. Ayan, ganyan po ang pagdakma bigla. Yun! Pag nakasandal ang buntot na nakatiko yung kanyang buntot, madaling takmain mga kadivers ang isang lobster. Pero pag nakaunat ang kanyang buntot, yan, mahirap takmain yan. Gawa ng mabilis kumilos yan, pipitik agad yan, at hindi agad yan mahawakan. Ito naman, at may nakikita naman ako isang uri ng alatan na nakatago dito sa may sayap. Ibang uri po ito kasi ang kanyang kulay ay guhit-guhit. Panain na yan. Oh, ayan, napuruhan natin ang isang alatan. Napakaganda ng kanyang kulay. At ito yung ating isisigang bukas ng umaga, mga kadivers. Masarap. At sa ating paglalangoy mga kadivers, may nakita akong isang octopus. Ayun. Ayan. Ang octopus na po na yan ay hindi nalaki. Hanggang 1 kilo at kalahati lang po ang laki niyan. Na tinatawag namin dito sa aming lugar na manalang gabi. Ayan. Magandang kulay. Masarap i-adobo sa gata. Ayan. Masdan natin ng maigi kung ano kanyang ginagawa. Mukhang may kinakain siya. Ayaw niya bitawan. Ginagalaw ko siya ng dulo ng aking pana. Ayan, panahin na natin. Ay, mamaya-maya lang konti. Ayan, tingnan muna natin. Saka natin panahin na. Yun! Medyo pinanipasan lang natin mga kadivers at bibit-bitin natin yung manala. Ayan, ganyan po ang itsura niyan. Hindi makapaglangoy. Gawa ng kontrolado siya nung pana ko. Napakaganda ng ilalim ng karagatan. At ito naman mga kadivers, isang danggit. Danggit bahura po ang tawag natin dyan. Ayan. Masyado siyang tahimik. Ayan. Magandang panahin at walang kagalaw-galaw. Pero oras na pinana, doon na lumalabas ang kanyang galaw. Lalo na pag hindi po nagigitik ang isda.
Maayos at kalmada ang karagatan natin ngayon. Ito pa po, may nakita tayo ng isang labahitabad. Yan po ang labahitabad mga kadivers. Gitik ka. Ayan, nagitik. Tinamaan yung kanyang tinik sa may parte ng kanyang hasang. Nabala ang tinik mga kadivers, kaya para siyang na-stroke. Pero buhay pa yan mga kadivers. Hindi niya lang maigalaw ang kanyang buong katawan. Eto naman, meron na naman dito isang solid na nakasiksik sa bato. Napakaganda ng posisyon. Ayan, tinamaan natin, kaso sa may parte yan, may posibilidad ng mga kadivers na mapunit pag siya ay masyadong malikot. Sana naman hindi makawala. Ang ganda ng pagkatama natin. Tiyan nga lang. Ayun, biglang sumulpot ang isang putian mga kadivers. Pana na yan. May nakita pa akong kasama nito. Ayun, nasa malayo. Ay, dudubulin natin. Yan, pagsasamahin natin sa isang pana, dapat makuha natin mga kadivers. Uyun! Buti, hindi masyadong magalaw at napana din natin mga kadivers. Yan, bali 2 putian. Medyo maliit lang mga kadivers. Nasa na mga dalagang bukid, magpakita na. At ito may dalagang bukid nga mga kadivers, galing sa butas. Ayan. Ay magalaw, buti tinamaan. Ngayon, sulit, huli. Sulit o dalagang bukid sa nga nila. Sunod-sunod na ang ating pagpana ng dalagang bukid. At ito, mayroon pang dalagang bukid na layas. Ay, kahit nakatalikod, panain na yan. Ayan, tinamaan mga kadivers. Yun. Ayaw ko sanang panain siya dahil nakatalikod kasi sabi nila traitor. Pero wala na po ako magagawa dyan. Dala ng pangangailangan, pambili na rin niya ng bigas. Ayan, may nakikita na naman ako ng isang kanuping nasa yungib at kuba-kuba at tulog na tulog. Panay na yan. Oo, magandang klaseng isda ito. At napuruan natin. Yan ang kagandahan mga kadivers pag napupuruan. Walang kalikot-likot. Yun. May isa na naman ako nakita isda. Isang kunong. Ang sabi nila, maampot daw ang amoy. Pero kalukuhan yan. Hindi yan maampot. Pagluto, masarap yan. Ayan mga kadivers. Magandang klase yan. Kung sa pang-ulam, bilihin po yan dito sa amin. May time po na mataba yung isda na yan. Ang pangalan niya ay kunong. Hanapin natin ang dalagang bukid. Baka meron dito. Ayan. Ay, 2 sulid na makasunod. Ito ang unahan natin. Oh, ito na ang inuna natin. Yung isa, mukhang tinakasan ako. Dumaan na sa ilalim ng butas. Wala na. Nasa na. Ay, dito. Ay, lumabas. Ayun, mabilis din naman sumuot. Ayan. Kaya ito na lang ang balingan natin isa. May nakita ako dito, isang manitis, isang matandang isda. Yun. At sabi din naman nila, bakit naging matanda yung isda na yan? Dahil po mahaba ang kanyang balbas. Hindi nagpapahit, kaya matanda na. Ito, mukhang natutulog na naman. Sa may kuweba-kuweba. Kanuping, gitik ka. Ayan. Nagitik na naman natin mga kadivers. Katulad nung una, tulog din ng pinana natin. Nasa na yung mga dalagang bukid ay solid ang naan dito. At mukhang mahirapan tayo dito. Nakatalikod na naman. Kailangan panain na nakatalikod na naman. Ayan. Kasi hindi naharap, kaya ganyan. Kaya kailangan talagang panain patalikod. Wala na akong magagawa sa mga bagay na ganyan, kundi panain. Ngayon, mayroon pang kasunudan pero hindi solid. Kundi kanuping na naman. Ay, yari ka sa akin. Mulakat ang mata mga kadivers. Oo, mulakat ang mata pero yung pana ko hindi nakikita. Ayan, tuloy napana sa mata. O, di ba mga kadivers? Pag hindi napuruan, magalaw. Ayun, sa butas. Ang sarap naman ng buhay. Nasa yungib pa ang kanuping. Ay lalabas ka dyan nang may tama ng pana.
Agoy sa pool mga kadivers. Ayan, huwag ka nang masyadong malikot at hindi ka rin lang naman makakawala. Yan, dagdag natin pambili ng bigas. Ayan mga kadivers ang ating napana. At medyo kaunti nga lang yung ating napana, pero malaking bagay na rin po yan na pandurudugtong ng ating mga anak. Pambili ng bigas at yung manala na tinatawag natin, octopus na maliit, manalang gabi po yan. Ayan, maraming po salamat sa inyong panonood. Sana po pagpalain tayo lahat ng mga nanonood ng aking video. Nawa po na ilayo tayo sa mga kapahamakan at karamdaman. Nawa ay gabayan tayo sa lahat ng bagay ng ating ginagawa. Maraming pong salamat sa Diyos. Unang-una po sa Kanya ang kapurihan. Ayan. Pangalawang baba. Andiyan na po yung mga huli ng aking kasamahan. Ayan, pagpipili-pilian na lang po yan kasi may mga tanda naman yan. At kanya-kanya po kami ng huli dyan. Babawasin lang natin dyan yung gastos, yung nagamit natin na diesel. Ayan, tapos kanya-kanya na sa kanila na yung partihan nila. Basta bawas lang tayo ng gastos at yun lang pinaghati-hatian natin dyan. Ayan, thank you po sa mga bago dyan, sa mga bagong subscriber ko dyan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga silent viewers ko dyan, thank you po sa pagsuporta. At nawa po, sana po ay i-like naman po ninyo, i-share ang aking video para palagi tayong updated sa mga iba-vlog ko o i-upload ko mga kadivers. Ayan, marami pong salamat sa inyong lahat.